Tonight, once again, good evening. Are you ready for God's Word? All right. Magpadayon ta sa atong people in the New Testament. People in the New Testament. And this is part number 12, mga kaigsunan sa Jesus Christ. And we are still in the point I, kaning letter I, nga punto na to, the manifestation of the earthly life of Christ, part number 12. Manifestation. Giyon sa man niya pag-present ang iyang kaugalingon dinhi. Giyon sa man niya pagpakita, mga kaigsuonan, that if we are not going to learn the ways, the principles nga gipakita ni Kristo, sama siya gipakita sa iyang mga disciples, magkasayop-sayop atong buhat. Bisa pa moingong ka nga pagtuoran ni akong kinabuhi, pero sayop imong gituhuan. Inguna na ba? It is not in accordance to His Word. So, importante kayo, imo nang i-coordinate ang imong pagtuo diha sa pulong sa Ginoo. So, muna ito isigutan tonight, mga kaigsunan. The title of this message is Jesus Cleanses the Temple. Jesus cleanses the temple. Nagay panahon sa pagpanlimpyo, mga igsoon. Naay panahon sa pagpanglimpyo. Alright? Let's all stand. Magampo ta. Atong idangop sa Ginoo. Atong palagsimba karon. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this privilege to hear the message of your word once again. I pray and commit to you your people. Andama, please, Lord, ang among kasing-kasing sa pagpaminaw sa another instruction nga imong ihatag kanamo, kamahin sa amo ang pag-atiman sa imong buluhaton, nga imong gisugdan, Lord, that you invested your life and you invested your heart, your love to us. And I pray, Lord, na dili na mo na sayangon, and help us to learn the right way, how to continue what you had started, O Lord, in your ministry. And please, Lord, use me once again, empower me once again, O God, to preach your word according to your word and according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. Jesus cleanses the temple. Nganong naame panaglimpyo? Kananay hugaw. And we know the concept, mga kaigsunan, nga kung naay usa ka butang nga imong gihimo, unya nindot kayo ang result like air conditioning. So pagpalit nimo na bago, aninduta, kanindot sa bugnaw, kahait og kalimpyo, ma-feel bi agud nimo when you breathe the air gikan sa aircon, iniginhawa nimo. Pero magkadugay ang aircon nga way limpyo-limpyo, mga kaigsunan. Unas tanan, magbagot-bot na. Magbagot-bot. Ana ba ang imong aircon ba? Kay di na siya kanabitang smooth ang iyang pagdagan, o niya ang hangin makig-away na sa mga abog didto sa propeller. Kaya propeller anang aircon di man gud ingon ani pareha ning atong electric fan. Ang propeller ana kuan man pataas man, unya gagmay kay og mga kuan ba? Kanang mga strip, kanang plastic strip, ingon ana gagmay kaayo. So kung ma-block na siya og kanang abog, so ang hangin ana magkabuang na siya kasi siya lusot. Musaba siya. Unya ikaduha, mo na mo cause og kanang mga murag moldy o kanang nagmold nga mga abog. Makita nimo kanang gapas-gapas nga mga abog. Hugaw kaayo tan-awon, mga kaigsunan. And mo na maka-cause og sakit nato. Ngano man, because of the dirt, the bacteria, nagkuan na dito, nagdaghan na. Unya mo na gipasa dito sa palibot. Alright? So, ang resulta ana, magkasakit ang mga tao gasigi ginhawa. Atong ihatag diri ang application sa atong spiritual life. Magkahugaw kanini atong kinabuhi, mga kaigsunan. Ang testimony nga atong gisabwag diha sa kadaghanan, maunay mo corrupt sad sa ilahang spirituhanong kinabuhi. Even though you are using the Word of God, but they are seeing something else, it will corrupt their faith. It will corrupt their spiritual life. And that is why it needs cleansing. Kay kung dili na limpyuhan, mga igsoon, sa musugod kag sa dili, mo function mangyud na ang church, mo function mangyud ang atong Christian life, mulihok mangyud ta sa musugod kag sa dili. So, doon ay resulta. It could be bad, it could be good. So kung pananglitan, dirty ang church
Unsay resulta? Hugaw sad nga result. Mao na nga managhan ang mga tao sa simbahan pero worldly. Managhan ang mga tao sa church, malipay ta ka, wow, puno among simbahan og tao. Unsa nga klase nga tao? Are they fruits or chaff? Lisod kay na mga igsoon nga diha palid nimo tanang chaff kay ga-accept ka og kanang bisag unsa lang ba nahimo kang kanabitang basin sa mga badlungon nga mga tao? Anha nimo tanang pundok kay uy kuan kay ta diri kanang relax ba di ta badlungon ana nya cool kaayo ang preacher inguna na ba buutan kaayo di gyud na siya sakit manulti. Di ba? O niya dili ta badlungon ganahan kay kuan ang simbahan na basin sa mga badlungon. Dako kay problema mo nay usa sa dako kay problema sa Cavite. Kay ang ilang lugar basin sa mga sagbot sa dagat. No, nakabantay mo na ibalita nga nangamatay ang mga tilapia. Tuwa nagpundok sa Cavite. Unya dili nila masulbad-sulbad kay gikan ba na sa Cavite o gikan na sa laing lugar, wadto na nangapalid didto. Inguna na ba so kani atong simbahan mga kaigsunan, dili nato ni tugutan nga mahimo ni siyang basin sa mga badlungon nga mga Kristiyanon. So, saan man na nato atong limpyuhan? Kay sa dihang manlimpyo ka, makabantay jud ka sa hugaw. If all of us, mga igsoon, i-allow nato ang lihok sa balang espiritu to cleanse us, limpyuhan nato ba ang atong mga hunahuna, ang atong kasing-kasing, ang atong thinking yun, atong yun ang i-clear up, mga igsoon, aning mga worldliness. So, pag malimpyo na siya, makabantay jud ka kung naihugaw nga mo abot sa imong kinabuhi, maka-action dayon ka. Kung sa ibuhat nun dahin mo, idasting dahin mo. Imo na yung tangtangon. Nga naman, gamonitor man ka. No, kabantay mo ng balay, mga igsoon, uy, namay kuan diri, murang gagabok man pintalan tani para di makitaan. Mo na kasagaran gibuhat. Unsay nahitabo, pag-abot linog, pag-abot gamay tragedy nga katalagman sa kalibutan. Ana, nga gikapoy na, wa na may strength. Then nag-collapse. Nga naman, dili na ligon. Muna'y daghan sa mga Kristiyanon, grabe kayong praise the Lord pag-abos problema. Sanay naitabo sa praise the Lord. Ha? Nga naman, ayom-ayom raman. Ang gikinahanglan nato, cleansing. Alright? So, sa dili pa nato, tabunan og mga nindot nga mga kuan, like, na mental ka, tabunan nimong kanang taya, di gyapon na masulbad. Usa kadlaw ang pintal iya naggubon burot na ang kanang taya ma-manifest gyud na. So sa ano tong cover mo sa ni atong attitude. Na panindot-nindot atong attitude because naa diha sa atubangan ang tao nga imuhang girat-ratan didto sa luyo. Pero mugawas man gyud na. Mao na din nato i-allow mga igsoon ang atong kinabuhi na gamiton ta sa yawa sa ingon ana nga pamaagi. Mo bitaw na uwaw ka iba nga makit-an ta nga we are the servant of the Lord, we preach the word of God, we share the gospel to whosoever nga atong makit-an. Unya pagkahuman naay nakailan nato, mayon sila nga ay na lang. We need cleansing. Og diri nga portion sa kinabuhi ni Christ mga kaigsunan, iyang gilimpyuhan ang temple. Now we know that the church are the people. Gilimpyuhan niya mga igsoon ang temple aning lugar but nakita nato nga literal nga temple ang iyahang gilimpyuhan. But Jesus is pointing to the spiritual temple, which are the people who will be saved and will be baptized and to group themselves as a church, and it will be called the body of Christ. No? Walang nila nasabti. So there are three things that we are going to discuss tonight para atong masabtan ni giunsa paglimpyo ni Kristo ang temple. Number 1, from their wrong focus. Gilimpyuhan sa Ginoo ang temple sa sayop nila nga focus. So sa may meaning anong focus mga kaigsunan? A center of activity, attraction, or attention. Makita na to ang simbahan karon wala na nakatutok sa rason nganong si Kristo ni naog.
Wala na nakatutok mga kaigsunan sa rason nganong si Kristo gihatag niya iyang kinabuhi. Jesus did not give up His life on the cross to give us a good life in this world. Dili na mo'y reason. The reason nganong gihatag ni Christ ang iyang kinabuhi dito sa cross to save the souls of men. Pakapinalag na ang kaning mga earthly treasures, mga igsoon, according, depende sa imong pagpangalagan sa Ginoo. It is promised. Gipromise naman na sa Ginoo nga mo provide siya sa mga tao nga angay providan. Na may prinsipyo ang Ginoo, no work, no eat. So no provision if you do not serve Him. So man sa atong kinabuhi, ayog basula ang Ginoo kung sa nahitabo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, that even His life, iyan ang gi-give up para kita makatultol sa sakto nga kinabuhi, nagsugod sa salvation. O siya na, laluwas na ka, let your soul be guided by the Holy Spirit using the Word of God to have a better life in this world. Ingon ana ang sistema, pero sa man ni sa diyan naluwas na tato ang magyapon tas kalibutan nangayo og kanang apakitambag unsaon nato atong kinabuhi, and that is why a lot of Christians today is in the world, not in the Lord's word. Ang buluhaton sa Ginoo kinahanglan pa iagi pag Bible school para ka kapangalagad. Sayop. If you are saved tonight and you know in your heart that you are saved tonight, you are the servant of God. Whether ma-Bible school kag sa dili, you are the servant of the Lord. Win souls. Win souls. Daga mga adunahan sa mga kasimbahanan, mga igsoon, di kamao magsulwining. Mao manawag o mga Kristohano nga kamao magsulwining. Sulwining nga ni akong mga empleyado. Unya pagkahuman siya, wala man nagpagamit sa Ginoo. Nagsigig sulwining dito in town ang mga faithful, pero nakita siya mga empleyado nga ang amo perting demonyuha. Confusion. Mabito na kuyaw kayo mutubag mga igsoon nga mayon, kauban mo, parihara mo ana ni kuan, wa kay ba ko sa iyang kanang experience ana tawhana. Unya makaingon ka nga, parihara may baptist. Nya mo yun ngano man na siya lagi nga mangingilad man na. Patay, nangangkon ka na. Saan na ni mo ron? Ha? Ang budon sa kay naitabuan na niya, brad. Nagkabuwag na kagawas ron. Dili tanang tao manggod nan limpyo. Dili tanang tao kanang careful sa ilang kinabuhi, kanang up to date ang pagpanlimpyo sa kinabuhi ba? Dili tanan mga igsoon. O di ay temple diri, wala man ang limpyo sila. Wrong ang ilang focus, nagkabulingit ang ilang Christian life, nagkabulingit ang ilang kinabuhi. Physically, mga kaigsunan, nakita ang sayop. So kuyaw kaning focus mga igsoon kung mo na ni mawa, lalimad ka mo ni sentro sa imong buhaton. The center of activity. Unsay mo gibuhat? Asa ka na-attract? Asa ang imong attention? Marami sa usaw kag tudlo mga kaigsunan, kung imong focus dili sama sa focus sa nagtudlo nimo, di gyud mo magkasinabot. Bisag unsaon pagkagtudlo kung dili sama ang inyong intensyon, lisod kay katudloan. Mao na ang una gyud nato buhaton in the work of the Lord. Cleanse your heart. Let the Lord cleanse you. Ipatangtang na ang mga personal nimo nga mga tinguha sa kinabuhi, and let the Lord fill you with His will in His word, mga kaigsunan, makita nimo para inigabot ninyo sa imong pastor. Siya man ang gihatag sa Ginoo mo to guide you how to serve the Lord in this church. Magkasinabot ta. Pero kung wa ka nagpalimpyo sa Ginoo, nagdaladala ka sa mga worldly principle, inigmit na to mga kaigsunan, di gyud ta magkasinabot. Ngano man, nagkasinabot unta ta, pero dili. Ngano man, nagkasinabot ta. Di ka kita. Buta man. Bisa kung saan na ito pakita, mauni ang atong padulngan, mauni ang atong direksyon sa ministry, mauni so kinahanglan ang atong buhaton karon mo match up ngadto sa atong pagpadung, ani nga buluhaton, ani nga ministry, rescue. O, kumusta inyo daily activity? Padong ba kang ma-rescue o padong ka rescuehon?
Ha? Gi-prepare ba nimo imong kinabuhi? Or usaon niya ka magpabira? Di ba? So, wrong focus. So, kita, naatay dapat i-focus ang atong atensyon ngadto sa buluhaton sa Ginoo. Look at John chapter 2, mga kaigsunan. John chapter 2. John chapter 2, 13 to 17. The Bible says, "And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves and the changers of money sitting." O karon, nanginabuhi rabayan na sila. Di ba? Pastor, kaysa manrabaho, di ba nindot na kay negosyo? Tanawa, pastor, suko kayong Ginoo. Well, asa sila dapit? Sa temple. When we come to the church, what shall we do? Worship. Nganong gihimo man na ninyong tindahan? Kung ang state of church dunay separation, business and church also should have separation. There is a church, ako inyong pastor. Dito sa business, ako inyong CEO. Kalayo ana. Sabda na to, i-apply na to ang spiritual nga principle dito sa atong negosyo, mga kaigsunan. But dili na to pwede i-incorporate nga, pastor, dito na, busara na kay pastor, kay pasensyoso ng mga pastor. Dili pwede. Amen? Dili sad pwede nga sa atong resources, daog-daugon ka nako kay tungod kay kanang ako imuhang CEO. Daog-daugon ti ka, mabuhat nako bisag unsa. Dili pod. Kay ngano man naman tay principle nga gi-learn, gidala-dala nato didto sa atong resources, mga kaigsunan. Pero ani panahon na magod, ang ilang gihimong business center. Ang kuan naman, ang meeting place naman. Ang temple naman. Ang ngayon ba makitaan, mga kaigsunan, sa temple ang kaning oxen and sheep and doves nga gipamaligya? Unya naapay money changer? Kinay mga tao nga magadto dito ang ilang kwarta dili man mo gigamit diha. O paano exchange dito para makapalit ka? Kumpleto. Pagkasukuas Ginoo, mga kaigsunan. Sa iyang kasuko atong masabtan diri sa pulong sa Ginoo unsa nga klase nga kasuko. Tanaw sa gibuhat in verse number 15. "And when he had made a scourge of small cords." Unsa ang gibuhat? Latigo. Naghimo siya latigo gikan sa gamay nga pisi. He drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money and overthrow their tables. I don't need that. Di na makapahimaya si Ginoo because it is done not according to His will. Business is not wrong, but if it is not in accordance to the will of God, kung gi-eat up na, mga kaigsunan, ang portion sa Ginoo sa imong kinabuhi because of that business, it is already wrong and it is not acceptable by God. Dapat dili ma-devour ang portion sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Dapat gani makapaduol pa na nimo dito sa pagpangalagad sa Ginoo whatever business you are going to have in your life. And that is why there are businesses that God will not bless, but there are businesses, mga kaigsunan, that God will bless because He is the one allowing it to happen. Mo na may bungta, mga igsoon, nganong naamay nilampos, nganong naiwa? Because of your focus. Amen? When you do our resources, mga kaigsunan, kana pinangayo mo gyud nato sa Ginoo para makahimutag bigger things diri para sa Ginoo. Pero kung imong focus is money, kung imong focus kung naa sa imong huna-huna o kasing-kasing is to earn, mga igsoon, nahimo siyang sayop. That is not the way. I mean, adi na ko ana. Well, it is not you. Because we are looking for people who can understand why. The why of the Lord, why He is blessing you, why He want you to have this and to have that. No, mo na mga tawhana atong gipangita nga naa sa baluhaton, dili lang nga bisig unang-una og kwarta, mga igsoon. If you keep on thinking of money, if you keep on thinking of things, na wrong focus na ka.
But if you think nga ma-available ka, kanang punon nimo imong pulo ay ang pulong sa Ginoo ang imong kasing-kasing to guide you, to protect you, mao na ipam-bless sa Ginoo mga igsoon. Perting sukuan niya, iyang gipang-abog tanan. Gipang-abog niya, gipang-bunala niya mga kaigsuonan. So kung imong tan-awon, aktual nga pangitabo, unsay tan-aw nimo ni Christ? Dili tanan malipay. Mao na may tabo mga kaigsuonan kay kami na may representative ni Christ. Mao na daghan kayo manabahin mga kaigsuonan ang mga pagtan-aw sa mga membro sa paston. And please do not follow me wrongfully. We are not running after money. We are running after being free to serve the Lord. With our time, finances, and health. Gitabangan ta mo nga maangkon ninyong balik ning tulong nga giguba siyawa mga kaigsuonan. Nga mo iyang gitukob sa imong kinabuhi. And in verse number 16, magin sila nalipay. Giingnan sila ni Kristo and said unto them that sold doves, take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. No business dealing in the church. No business dealing. Walay lugar ang panaghisgot o kanang mga merchandise sa simbahan. Dapat ang atong isgutan diri souls. You may talk about business but how to use it in order to reach out the lost. Kay wala tay laing tumong og rason mga igsoon nganong naata diri. Kung imong rason naa ka diri para madato, this is the wrong place for you. Pero kung imong rason naa ka diri simbahan para gamiton ka sa Ginoo o niya para i-bless ka sa Ginoo according to His will and way, mga kaigsuonan, this is the right place for you. Madismaya man ka kung kwarta ra ato pangitaon simbahan. Kaya mga tao nga nagsige focus kwarta ilang gigukod, maglagot sila sa tithes, maglagot sila sa offering, maglagot sila sa tanang klaseng offering sa simbahan. Labi na inigbuto mga kaigsuonan sa first fruit ug thanksgiving. Grabe. Tagay, grabe. O sa diyang wa pa ka naluwas, bisag wa na kay kwarta, tagay gyapon. Utangon pa. Wala kita pakialam ka ng mga waldas na to sa kalibutan sa diyang wapatan na luwas. Pero sa diyang naluwas na ta, issue kay nato mga kaigsuonan kung makabutang ta diha og treasure nato diha sa bulaton sa Ginoo, issue kay sa mga Kristohanon. Hugaw ka. Hugaw ka, kinahanglan kag cleansing. Make your focus right. In verse number 17, the Bible says, and his disciples remembered that it was written, the zeal of thine house hath eaten me up. Ang ilang kakugihon o kakugihan, nawala na ang portion sa Ginoo. Mo na makita na to, daghan kay mga Kristohanon, kugihan man. Pero wa na ang Ginoo sa ilahang kakugi. Na-devour na. Ganong ningon man mga ang iyang apostoles nga, nahinumduman niya ang nahisulat. Asa day na? Psalm 69, verse number 9. Kung imo nang balihon ang 6, 999, imo balihon pa gyud 666 na. Ang portion nga nawala na ang Ginoo mga igsoon sa imong kugi. Dili na siya mo'y core sa imong kakugihan. Ug mo rin itabo sa mga tao nga naningkamot mabuhi sa ilang kinabuhi, nagkugi, pero dili na ang Ginoo mo'y center of their labor. And it is not for God kung unsa ilang gibuhat. O daghang pa mga Kristohanon ingon ani. Atong ipaduol. Ingon ani ba ang imong pagpaningkamot? So ato na nagkoreksyonan mga igsoon. Change your focus. Change your focus. Let your focus be the focus of Christ. And let the focus of Christ be your focus. Dapat dili nimo usbon. Unsay focus ni Christ nganong niani siya, nganong naghatag siya sa iyang kinabuhi o nganong gihatagan kaniya sa balang espiritu, naay focus diha, mao na mo i-focus mga igsoon. Ayaw usba. Number 2.
Gilimpyuhan sa Ginoo ang temple from their wrong belief. From their wrong belief. So unsa may meaning aning belief, mga kaigsunan? Belief is a mental conviction of the truth of some statement of the reality. Mo na kuyaw kaayo mga kaigsuon. Kay naa tay makita unya ato tuhuan murag mao na nay tinuod, mao na nay sakto. So depende asa ka nag-focus, possible na diha ka nikuha sa imong belief system. Mao na mga Kristohanon, dili na sila magamit sa buluhaton sa Ginoo kay nawala na ang Ginoo sa ilang kasing-kasing, do naagihapon ang ilahang gesture sa pagpangalagad, but not in accordance to the way nga mao'y gusto sa Ginoo, dili na diha sa pulong sa Ginoo nila gikuha mga igsoon, ilang nang gikopya ug unsay nadunggan o nakita nila sa ilang kanang paglakaw aning kalibutan na, so mo nay nahitabo ang ilang belief system distorted. Kinahanglan ng limpyuhan. Perting gubaa sa ilang belief system. Nagtuo sila nga ang simbahan, building. Sayo. Ug daghan pa kayo mga Kristohanon karon, asa manimba na ta, at total na manimba, mangadto na ta, ikaw baya ang simbahan? Muna usay feeling nimo mo adto ka, usay dili. Tempa. Simbahan biya ka. O kung atong imaginon ang simbahan karon unsay itsura? Nakumpleto bang tao? Muna bisag usaon na to badlong mga igsoon, aton man gisgutan pagka Domingo, kinahanglan ibutan nimo sa imong kasing-kasing nga kung wa ka sa simbahan karon, wala na himaya ang Ginoo sa simbahan. Ngano man pahak. O nanambong batanan? Unsa may ginahuna ato mga tao karon nga wala diri? Amuntan ako ninyo, unsa may inyo ginahuna karon wala man mo diri simbahan? Are you pleasing God? Mao na diha. Wrong belief. Simbahan ka, part ka, dapat. So pasabot na lang dapat, pastor. Dapat naa ka diri. Kay dapat man ka. Unya sa imong pagka-part sa church, naapoy nagkupot nimo. Which is your children. Your dependents. Mo na nagkupot nimo. So ikaw, naaka, usay wala. Usay expect nimo sa mga nagdepend nimo. Di okay ra na or okay ra wala. Wrong belief. Verse number 18 to verse number 22. John chapter 2, 18 to 22. The Bible says, Then answered the Jews and said unto him, What sign showest thou unto us, seeing that thou doest these things? Gibadlong pa nila si Kristo. Ano imo man gibuhat? Ngano imo man may gipangbunalan? Ngano imo man gipaglabay ni among negosyo? Tanawa, o sa tubag. Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Tanaway lang pagtuo mga igsoon. Ang temple nga ilang gisgutan is the building. Pero ang temple nga gisgutan ni Christ is His body. The church. Destroy this temple! Destroy this body! And I will raise it up after 3 days. Wag sila kasabot. Kaya mo mga naalagay sila sa temple, pero di man ang Ginoo, muna silang unahuna o kasing-kasing. Mo nagingos Bible sa Book of Matthew ba? Doon lang ilang baba sa sigig sulti. Nagsulti sige Ginoo, but ang ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. Daghan kay ingon ana nga klase nga tao sa simbahan. Wrong ang ilang belief system. Nagtuo sa Ginoo nga ang Ginoo mo panalangin sa tanan, pero musig panuli sa Ginoo. Nituo ba na? Nituo na. Ang ilang baba na puros praise the Lord. Hallelujah. God is good. Unya pagkahuman, mga kaigsunan, way gugma sa mission. Wala ekspresyon sa ilang gugma sa Ginoo. Pinaagi sa offering. Wala sila yung nahuna ba? Murabag ang simbahan ko, utan ang ilang kwarta. Kung saan man nimo pag-justify ng imong belief system, sakto ba na o sayop?
Ngo nang gilimpyuhan sila sa Ginoo. Sayop naman inyong focus good. Mo na maligya po diha, mo na kay gusto ninyo munindot tingali na sila portion nga ihatag dito sa temple, na ibahin ba, na ibahin. No, at kay ba basig nagpaabang na to ang katong nagdumala sa temple, unya mo na nga siya tingali siya mo'y usa ani nga ni doon. Usa may imong right. Kay kung dili ni siya ang kaning ni dool ba? Kung dili ni siya murag naay katungdanan sa temple, dili ni siya moduol kang Kristo ug ingnon siya asa man imong permit. Asa anong sabi katungod nimo nga imong ibadlongon. Di ba? Ingon ana ang nahitabo mga kaigsunan. Layo kay tubag ang Ginoo, you destroy this temple. And in 3 days, I will raise it up. Gipakita lang yun sa Ginoo nga they are in the different pages. They are not in the same page. Layo ra kaayo mga kaigsunan mo na daghan kay mga Kristohanon nowadays. They are not in the same page with their pastor. Mao na sa dihang tuduan ka how to live your life. Ang imo na dayong ginahuna kani mo pastor no, puro na lang ni business. So unsa may nasi mo gunahuna di ay? Ni ganako spiritual lang ba? O kumusta imong spiritual life? Mao na ito sigutan. Di ba nabalda ka sa imuhang kinabuhi? And that is why you need guidance. A balance of life, mga kaigsunan. Because sometimes, ang too much spirituality, nagtuo ka igsoon, nga ang tanan imo na lang isaling sa Ginoo, ug mangyugpos na lang ka kay wa pag i-allow sa Ginoo, sayop. While you are waiting, while you are patiently waiting for the blessings of God, you need to do something in accordance to His will. Make sure nga ang imong gibuhat, perfect. Make sure nga ang imong labor, sakto. So, kano sa man ay masakto atong labor? Kung atong gisunod iyang guide. Nyawa pag i-allow sa Ginoo, tingali napay gamay kulang ba? Padayon lang. Ayaw gunong. Because you are going to receive the reward if you faint not. Diba? I-make sure lang. Kung panalitan, wala pa na inahitabo, mga igsoon, imo manggisunod ang Bible. Wa man kanibuhat kung wa gi sulti diha sa Bible. Unya wa pa man lagi ta gi-bless sa Ginoo. Padayon lang kay sakto man ang Bible. In His time. Perfect na in His time. Pero atong time, always wrong. Mo ni sala nato ba, di ta kasunod o di ta kahuwat. Mao ginay hinungdan ngano di ta kaabot. Na kana ra gyud duha. Wa ta di ta kasunod, di ta kahuwat. So, ngano man nga problemado man ta ani because of our belief system. Wa na ta naguba atong faith ngadto sa Ginoo mga igsoon. In verse number 20, the Bible says, then said the Jews, tanawa ilang focus, ang ilahang belief system, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? Di sila parihag page. Gitubag pa ba to ni Christ? Wala na. In verse number 21, but He spake of the temple of His body, not the building. God is talking about the church. God is talking about His body. Karon ang iyang body, church man. Klaro man kaya nagitudlo sa Bible. So anong gibuhian man to ni Kristo nga statement, mga kaigsunan? In verse number 22, when therefore He was risen from the dead, His disciples remembered that He had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. Kay usahay, diha pa magkamutuo kung makita na nimo. And that is why, mga kaigsunan, sa diyang namatay na si Kristo, piti nilang guula, kaya nawagin na silang unahuna, nga in 3 days, iyang pati pabarugon niyag balik ang iyang body. In 3 days, muna piti nilang guula, mao na nga pagkaabot na nga nabanhaw na mga kaigsuonan, na malita na si Mary Magdalene, unsa din gisulti nila, naunsa naman ka, oy.
Wa sila nituo dayon. Hantod nga gimit sila ni Christ, diha pa sila nituo mga kaigsuonan. O tinuod gyud ang gisulti sa Bible. Inigabot sa panahon nga mabanhaw na siya, minumduman nila ang gisulti ni Kristo. Okay? So, gilimpyuhan sa Ginoo ang temple from their wrong focus and from their wrong belief. O karon, kay bao mo, naay mga tao sa church nga mura ba gitabangan ng Ginoo kinsa limpyuhan. Kaya naagay mga tao sa simbahan, Lord, si brother, kuan Lord ba? Lord, grabe na niya, Lord. Ay, kinanglan din na siya, Lord, usbon, Lord. Ingalay mo mga prayers ba? Nakasuway na mo ampoy ko na. Nga, ang imo ba mga kita ka bas mga murag ganahan ka nga imo sila i-correct tanan. Oh, sakto ba na o dili? Point number 3. Jesus knows who needs cleansing. Kita tagsa-tagsa ta focus sa atong kaugalingon. Manglimpyo ta sa atong tugkaran. Dili sa tugkaran sa uban. Kay maunay hinungdan nganong dili peaceful ang simbahan mga kaigsuonan because you want to clean the vicinity of your brother. Ganahan nimo limpyuhan siya, dili man na maong gitudlo sa Ginoo. Ang tiglimpyo dili kita. Ha? Mind you ha, dili kita ang tiglimpyo. Walay usa nato diri nga makalimpyo sa iyang igsoon sa pagtuo. Bisan nang gani sa imong kaugalingon di ka makalimpyo. Ala, paning kamutig limpyo na imong kaugalingon, kamuritsing agi nimo. Kay wa kay kahimanan sa paglimpyo. Usay atong itry ba? Kamuritsing na inoon. Only the blood of Christ. The blood of who? The blood of Jesus Christ. O karon, naaba na nimo? Na ni Christ. No, ganahan ko limpyuhan ta kabrad. Oh, na ako'y in the blood of Jesus. Taka kag gamit sa blood of Jesus. Mo na importante kayo nga matag-usa nato up to date ta sa pagkikistorya sa Ginoo. Lord, tanawa sa gibuhat ni David, Lord, search me. Cleanse me from my wicked ways. Kita gyud mismo kay bisag unsa pa nimo ampo nga, Lord, cleanse my brother. Nya imo brother wa gyud pakialam mga kaigsuonan na nag-cleansing diha. Unsa may kapuslanan? Are you listening? So, unsa man yung pagtabang di ay pastor ana atong wicked o kanang kuan crooked brother? Well, pakita siya unsay limpyo. Pakita siya unsay limpyo. O karon sikag panaway niya, makita ba niyang limpyo nga iya tan-aw nimo bulingit masag ka? Pakita siya unsay sakto, pakita siya unsay Kristohanon nga kabatasan. Dili kay magsigit ta og panaway, kuan ba epidemya ba na sa church? Nagtuo mo na sa kalibutan ng Marites ug Marisol? Nga naa man sada sa simbahan? Oy, mind you ha, only Christ knows who needs cleansing. Ikaw si kagkuhan ni ampo ka nga limpyuhin ni Lord niya, wa kay baw nga ikaw labaw pa kang limpyuhanan. Ha? Jesus knows what is in man. Kita kay baw ta? Na sometimes magtanaw ta sa tawo mga igsoon tungod sa iyang gibuhat makaingon ta malituha ni niya oy, pero wa ka kay baw sa real story. You don't know the real story behind. Ang ato lang is, we judge him. We put words nga, wala tay idea gyud 100% unsay tinuod nga mga pangitabo sa kinabuhi. Pero, ang Ginoo, kita niya tanan. He knows your weakness. He knows asa ka angay limpyuhan. He knows kanus ka niya limpyuhan. He knows unsay gikinahanglan nimo mga kaigsuonan. So each and every one of us, baliko na to, dapat kita mo'y concerned yun sa atong kaugalingon nga magpalimpyo ta si Ginoo. In verse number 23 to 25, mga kaigsuonan, the Bible says, now when he was in Jerusalem, at the Passover, in the feast day,
many believed in His name when they saw the miracles which He did. So daghan kay nagpakita og kanang pagtuo niya mga kaigsunan. Unya nalipay man Ginoo ana. Nga nalipay naman sila tungod kay nay nakita nga milagro. Unya way milagro. Di ka malipay. 24. But Jesus did not commit Himself unto them because He knew all men. Maglibog ta mga kaigsunan, daghan kaayo kanang bukang bibig nila kanang Ginoo pero wa sila gamitas Ginoo. Because Jesus knows all men. Bisa pag ipugos ni mo imong kaugalingon, you will sound like a tinkling cymbals. You are teaching people but they don't know where are you going. What are you teaching? Unsa may point sa imuhang pagtudlo? Asa man minimo dadon? Makalibog ba? But when God use you, mga kaigsunan, they can understand something. Namag yung kay masabtan. Gawas na lang kung ang imong heart mo resist. No? Kaya di man tanan estudyante, di gay tanan mga tao nga gitudloan ni Kristo ni dawat. Pero kani mga tao nga gilista diri mga kaigsunan, they believe because of what they saw. Mao na usay gibuhat ni Christ, wala niya gitugyan ang iyang kaugalingon dito. He did not commit Himself unto them because He knew all men. They need cleansing. So tiyan mo mga kaigsunan, ang saad sa Ginoo, follow me. So pasabot, you are walking together. Bisag kung saan pa nimo pag-follow, kung ikaw wala ang imong kasing-kasing sa Ginoo mga kaigsunan, He cannot let you know His will. Mara maglibog ka, sigang sunod-sunod, ay mo magutmot ka, layuan na natong lakaw, uy, sa naman ni, uy, kapuya na ani, uy, kalusa magyun ni may tabo ang iyang giingon, uy. Santang kasunod ka, gabagutbot ka. Nga naman, wala man ka gipakita sa Ginoo sa iyang kasing-kasing, usay sud sa iyang kasing-kasing. Nadunggan naman nimo, nakita naman nimo ang uban nga nibuhat, pero ikaw wa ka kasabot, wala nimo ang kasing-kasing sa Ginoo, usa ka adlaw, eventually nihunong ka, nabagutbot ka, nanaway ka. Because you did not see and you did not know. Mara Ginoo kaila nato mga igsoon. In verse number 25, and needed not that any should testify of man, for He knew what was in man. Di siya magkinanglan sa imong opinion, di siya magkinanglan sa imong mga pag-ampo kabahin sa laing tao, tungod kay ang Ginoo nakaibaw ang tao nga imong gipray. Are you listening? Nagsabta na to. This is very crucial in every churches. Murag kita may ganahan ba mo change sa mga tao? Di kita ka-change yun. Ako, di ko ka-change ninyo yun. All I can do is to teach you. That is my job. To guide you, to show you nga kung sundon nimo ang Ginoo, mo ani makuha nimo. Kaya kita maka-experience na biyata na when we disobey, there's always a price in disobedience. Unya, di kita ganahan sa price sa disobedience. Amen? Kaya gingon gyud sa Bible, clear jud kayo mga kaigsunan. Blessing if you obey. Curse if you disobey. O karon papilion ta, blessing or curse? O say pilion dayon? Blessing. Okay, dinita. Unsa may imuhang buhaton? Muobey ka, mu disobey ka. Oh. Asa man ka dapita? Obedient ka or disobedient ka? O, ilugar imong kaugalingon kay naa nay tugbang ang mga Kristohanon ganahag blessing. But they keep on disobeying God. Ha? Nakita na to atong kaugalingon asa tadapit? So karon nakita nimo, God knows you, but the problem is sometimes you do not know you. Mao na ang imong pagampo mga igsoon, instead nga imong ipanumbong tong mga tao sig pag-away nimo, ing nang Ginoo Lord nganong sigihan man kog away. Lord, unsa may sayop nga naa nako, please search me, let me know. Lord, ngano man ni mga tao, di man ni ganahan sila nako in town, unsa may naa nako.
Anaon na to ang pagampo. Dili kay ampo na to ang atong brother, ang atong sister. Nga Lord, putli ra gud silang sungay kay tag-as na kaayo. Unya, wani mo gikap-hikap ng imong sungay. Nagbaog-baog naman nas kataas. Musangit-sangit ka naman gani mo na di ka kasunod. Are you listening? Mao na nga ayog yun. Atong kaugalingon mga igsoon. Ang atong concern. Mao na nga naay principle nga nindot kaayo kanang mga trekker bitaw, kanang mga mountain climber, kanang mga muadto og kanang mga kanang for everybody ba to enjoy the place. Clean it ha. Imo nang imong himuon ang lugar nga cleaner than kanang when you found it. Make it better than when you found it. So pag abot nimo diha, nagi na mga sagbot-sagbot gamay pero sa diha ni biya ka make sure nga wa na to. Kung kana mo'y prinsipyo mga kaigsuonan sa mga tao. What a beautiful world. Pero kasaganan ang batasan sa tao mubiya mag problema. Make it better than you found it. Dili sa simbahan. Abi kay kita kag sagbot, mulabay sa kag imo. Hello? Teka pa, abugas piano. Ngayon ka, grabe, abugas piano. Limpyo eh. Make it better than you found it. Be responsible. This is God's place. This is the meeting place of the church. Make it better. Di kay binlan nimo mga kaigsuonan o mga butang nga dili angay nga naa sa simbahan. Do not leave your things behind. Always bring it with you. Di ba? Kaya nga naman, may pirmi ka na Nasabda na to mga igsoon. Worst good kung ibilin nimo imong Bible diri, nagunsa day ka sa inyo. Bring your Bible with you. Ayaw ibilin sa simbahan. Amen? So, sa may ato na learn mga kaigsunan tonight. Check your focus. Always check your focus mga kaigsunan. Ayaw sugot nga ang imong focus magdepende sa imong gusto. Kung dili nagdepende kung asa gatutok si Kristo. Use the eyes of the Lord when you see things. Ang iyang mata mo'y gamita mga kaigsunan through His Word. Through His Word. And in point number 2, ang atong nakatunan diha, ayaw pataka og tuo. Your belief system, kay importante kayo na, kay mao na siya ang nahimo nimong aksyon, mao na siya ang nahimo nimong imong gi-fokusan sa imong kinabuhi, ang imong belief system. So kung sige kag tan-aw sa sayop, madugay nimong tan-aw ana, masakto na na. Kamantay mo mga igsoon nga naay kanang husband and wife niya, ang iyang husband bati adjug naong kapanaway sa tada. Dili sila parison ba? Ngano man, siya may sigpakita. Siya sigpakita og kaayo, siya sigpakita og kanang kuan, hantod nga katong gwapa kayo, nakalimot na siya nga gwapa siya. Ang iyang pirmi makita katunan dagwaya. Mura ang ilang utok, ang utok sa babae na parehas na sa iyang dagway. Amo na nagkaminyo sila. Gamantay mo, ay nga naon di ay. Muna na beauty is in the eye of the beholder. Kung batian ka ana, gigwapuhan na siya. Ayog badlunga. Na? Kung gibatian na siya nagbayhan na, gigwapahan na siya ana, ayog sawaya. Kay mag-away gyud mo. Muna depende asa ka ga focus ang imong belief system. Kung arita mo focus diri. Arita tutok diri ba? Ang atong belief system kung unsay gisulti sa Ginoo. And lastly, mind your own problem. Pray for yourself nga ikaw mausab ka, malimpyuhan ka, ayaw na lang sige og kuan natong imuhang kanang kauban sa simbahan nga badlungon kay istanan niya. Ikaw sige kag kuan ngadto reklamos Ginoo. Isumbong lang, Lord, giaway ko. I do not know why. Please, Lord, search me.
Help me not to fight back. Mao na. Importante, limpyo atong tugkaran. Amen? At the end of the day, ikaw ray hapsay ang kinabuhi. Ang imong silingan, gubot ang kinabuhi. And di naman ikaw may gitugyanan sa Ginoo, limpyuhan nimo ang iyahang tugkaran, i-make sure lang limpyo ka. Para inigawas niya sa iyahang balay niya, hindot ning limpyo da. Gawa ni ako ay. Maglimpyo po na siya. Ha? Nung ka nga iminon, oy, kita ka ni akong tugkaran pitilimpyo ako nang imuha nun sa man. Paglimpyo po mo, oy, mapalid na diri imuhang sagbot. Di ko mapalid niyang sagbot, limpyo Di ba usay, sulti at kagbati, sagbot man to. Limpyo Ayaw kupti. Sa mga labay niyang sagbot, imom sa gisudi kay evidence! Evidence ni mo na lagot na kay ka sikag tanaw kadaghan ani yang gilabay diri lagot na kay ka pero kung imo tong gikuan gidispose to nimo labay nimo sa Ginoo Lord search me Lord tagay kog pasensya importante kana nato kay kung kani atong prinsipyo mga kaigsunan ani point number 3 nga only God knows unsay problema nato harmonious atong kinabuhi. Kaya di naman tamo mind, anak, kung sa ilang batik, batasan diha, di na tamo mind. Atong gi-mind kita ba? Kaya kung once na mapiktuhan pa kas kabati anang imong igsuon o kinsa man na, ikaw mo'y na problema po. Kung napiktuhan man ka, kaya na akay buling. Di ba? Unya na, nasuko ka nga nalabuan imong buling. Pero kung limpyo ka, unya siya buling, angay baka maglagot. Di ba? Unya kaya na-maintain man mo imong cleanliness, iniglabay niya og sagbot, makabantay din ka. Limpyo din ka. Ingon na ba? So nindot kay ni mga kaigsunan nga principle atong katunon kabahin sa paglimpyo ni Christ sa temple. And now, knowing that we are the temple of God, let God cleanse us from wrong focus, wrong belief, and attitude mga igsoon nga atong kaugalingon may atong palimpyuhan sa Ginoo. Dili ang atong silingan. Alright? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this wonderful evening that you have given to us. Salamat sa mga prinsipyo nga imong gihatag namo tonight. And I commit to you, your people, dear God, kay ang pamaagi sa yawa, parehas rigid gihapon. Ang mga tao nagtuo nga duol diha nimo Lord apan layo di ay. So please help us Lord nga ang among focus mainsakto kanunay nga naagid kanimo and help us dear God nga ang among belief system magagikan gyud sa imong mga pulong. And I pray dear God that you will allow us O Lord to focus on our own mistakes, not to the mistakes of others, so that we could ask forgiveness and cleansing sa among mga hugaw sa among kinabuhi, Lord. So that we could show to them cleanliness. We could show to them the right nga pagpanlimpyo sa among kinabuhi, Lord. And thank you so much for this invitation. I pray, dear God, that you will bless your people to come. Help them, O God, to come before you, to ask your forgiveness, and to ask your guidance, so that they could have also a good life in this world. So that we could worship you and honor you in your church. For your glory we pray. In Jesus' name, amen.